May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. DZRH Special Coverage. Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng DZRH para sa pagbabantay natin sa epekto na itong pinalakas na epekto ng habagat na dulot ho ng magkakasunod din na bagyo. Ito ang special coverage muli ng DZRH. Magpapatuloy ho tayo hanggang alas 2 ng hapon at inyo pong makakasama. Ito po si Yuel Reyes. At nagbabalik po, nandito pa rin tayo partner. Ako si Miss O, Miss Karen O. Yung magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon partner. Partner, ano yung sinasabi ng Pag-asa kanina na possible na kailan ba? Kailan ba gaganda nga ba ulit yung panahon natin? Mga 2 hanggang 3 araw from now, sabi ni Sir Samuel Duran, ang ating nakapanayam kanina from DOST Pag-asa sa programang MBC Network News kaninang tanghali, medyo magi-improve, kumbaga bahagya ang lagay ng panahon, pero meron kasing binabantayan na isang tropical depression. Bagyo na yun, na nasa labas technically, ng, bagyo na siya. Parang Yes, Payus yata yung pangalan. International name ho yun. Yes, oo. So, although tinanong natin kanina si Sir Samuel kung ano ba yung direksyon ng pagkilos nito, mukhang hindi naman magla-landfall sa ating kalupaan dito sa Pilipinas, pero dahil nga po ay season ng habagat, baka may epekto pa rin ito sa ating panahon through habagat, ayan, at magdadala pa rin ng mga pag-uulan. Ayun yung binabanggit din ni Sir Samuel kanina, ito yung peak actually, itong August, September, then pahina ng October, kaya lalo yung mga nagmamaneho sa gabi, pinagkukwentuhan natin kanina partner, yung Oo nga, paggabi, tas lumakas yung ulan. Akala ko ay mag-goodbye world na ako nun. Napakahirap po magmaneho ng gabi. Tapos kapag hindi ka pa nakapag yung acid rain remover. Hindi ko din alam kung saan ba yung may pagkukulang ba, may kailangan bang i-improve, specifically sa Skyway siguro kasi araw-araw tayong dumadaan dyan. No shade sa Skyway Corporation pero yung na-experience ko talaga nung gabi na yon ay medyo kahindik-hindik. Dahil siguro yung topography ay nasa taas at yung mga lanes ay hindi pantay. May mga sections doon na naiipon talaga yung tubig. Pag malakas ang ulan. Gayong wala pong bubungan sa Skyway, diretso po ang ulan sa ating mga sasakyan kung dadaan po tayo at hindi po ganun kaliwanag yung mismong Skyway sa aking experience. So siguro pakiusap na lang sa mga motorista kung medyo malaki-laking inyong sasakyan. Medyo bagalan po natin ng konti dahil may mga sasakyan po na mas mababa, mas maliit. Kung yung mga tubig po ay biglang mag-wave, kumbaga sa kanilang mga windshield, ay magkakaroon ng temporary blindness kasi yung driver. So 3 beses po na sa akin nangyari yun. So akala ko po ay yun na nga, goodbye world na, 'di ba? Buti na lang may umalalay din na isang pick up sa akin na tipo mas malaki siya, hinahawi niya yung tubig para sa akin. So yun yung naramdaman ko naman sana na ginawa niya. Din sa ibang mga kapwa motorista natin, maging partner. tayo sensitive. Sensitive din sa ibang mga lalo yung mga maliliit na sasakyan. Tapos napadaan ka dun sa area na baha. May iba na talagang malalaking sasakyan na kaya nilang dumaan. Yes. Pero sana wag natin i-bully yung mga mas maliliit na sasakyan. Dahil panigurado, papasok ko yung tubig kapag pinilit natin na idaan at sumaklob yung tubig dun sa katabing maliit na sasakyan. Pag wala kang makita talaga habang ikay nagmamaneho bilang isang driver din, talagang nakakatakot po. And hindi ka naman pwedeng tumigil. Kasi lalo Skyway yun. Skyway, may mga sasakyan na hindi mo alam, may mga sasakyan pala na nasa likod mo. So talagang panalangin ang kaakibat na gagawin mo doon, 'di ba? Pero siguro kung meron mga engineers po natin, alam ko magagaling naman po mga Pinoy engineers, kung meron po tayo sigurong solusyon para hindi ganun katakot yung impact pag malakas talaga ang ulan, lalo na sa Skyway, sa mga major thoroughfares po natin, 'di ba? So sana magawan ng paraan din, oo. DZRH Special Coverage.
Samantala, dako ho tayo sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang agarang tulong sa mga apektado ng pananalasan ng habagat. Detalye mula sa Malacanang, RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. UL Karen, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang buong pwersa ng pamahalaan sa epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Kanina ay pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing kasama ang kaukulang mga ahensya ng pamahalaan. Iniutos ni Pangulong Marcos ang agarang tulong sa lahat ng mga apektadong residente lalo sa malalayong lugar. Siniguro nito na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang ang mga pamilyang nakabalik na sa kanilang tahanan mula sa mga evacuation center. Batay naman sa ulat ng NDRRMC, 12 ang namatay dulot ng pagguho ng lupa, rock slide, pagbagsak ng puno na kuryente at nalunod. Ayon kay OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, 2 sa mga naiulat na nasawi ay mula sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, at yung 4 na wala pang detalye dahil katatanggap lang nila ng report. Mayroon din anyang 8 nawawala at 11 nasugatan. Sa tala naman ng DSWD, nasa halos 400,000 pamilya ang apektado ng habagat sa buong bansa. Samantala, ibinahagi ni Administrator Nathaniel Servando ng Pag-asa na ang Baguio City ang nakaranas ng pinakamataas na rainfall dahil ang normal na ulan para sa isang buwan ay naibuhos sa lungsod sa loob lamang ng 9 na araw. Ganito rin anya ang naranasan sa Zambales, Pangasinan at maging dito sa Metro Manila. Ito si Let Narciso ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Nag-uulat live mula sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, tumpok ng mga basura na ipon sa Manila Bay Dolomite Beach matapos ang ulan. Inanod papunta sa seaside ng Manila Bay. RH19 na Nolasco'y balita mayantina. Tama ka dyan, Miss Kay. Tumpok ng mga basura ang inanod at naipon dito sa dalampasigan sa Manila Bay Dolomite Beach matapos ang ulan. Sa kabila ng pagtila ng ulan ngayong tanghali, panibagong suliranin ang tumambad sa atin dito sa Manila Bay Dolomite Beach sa kabaan ng Rojas Boulevard matapos kang maipon ng napakaraming tumpok ng mga basura sa mismong dalampasigan. Bagamat kasalukuyang sarado sa mga turista at hindi pinapapasok ang publiko sa loob ng pasilidad, malinaw nakitang-kita mula sa kalapit na footbridge ang malungkot na sitwasyon ng sikat na pasyalan. Nagmula ang karamihan sa mga basura sa mga kalapit na estero at kabahayan na natangay ng agos sa gitna ng nagdaang pag-ulan. Inaasahan na magasagawa, Miss Kay, at UL ng clean-up operation ang mga otoridad sa sandaling magtuloy-tuloy na ang magandang lagay ng panahon at maging ligtas na ang paghahakot sa mga naiwang kalat. Samantala, kasalukuyan ngayong nagasagawa naman ng inspeksyon si MMDA Chairman Romando Artes at Manila Disaster Risk Reduction and Management Council Director Arnel Angeles sa mobile pumping station. Dito yan sa Remedios Plaza, Raha Sulaiman, Rojas Boulevard Service Road. Dito rin yan sa kahabaan ng Rojas Boulevard kung saan ikakabit o ilalagay itong mobile pumping station na inaasahang makakasipsip ng tubig baha dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tina, meron pa bang bahagi ng Taft Avenue dito sa Maynila ang baha pa rin hanggang sa ngayon? Ngayon, UL, wala na. Sa kabutihang palad, halos 2 oras lamang ang tinagala ng gutter deep na baha dito sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Partikular yung binabanggit mo sa Taft Avenue. Ayon nga sa ating panayam kay Director Arnel Angeles, ay kinakabit nila itong mobile pumping station hindi dahil para makasipsip ngayon ng tubig baha, kundi sa mga susunod pang araw sakaling magtuloy-tuloy itong pag-ulan na dala ng habagat. At nilagay din itong pumping station ng MMDA dahil ilan daw sa mga pumping station ang sira at hindi nakakahigop ng tubig baha, kaya ito dinagdaga additional na pumping station, partikular dito sa Remedios Plaza, Raha Sulaiman,
sa Ross Boulevard Service Road. Okay, pero Tina, nitong mga darating na araw, baka may mga pag-uulan pa ayon sa PAGASA, no? Although hindi naman inaasahan na magla-landfall itong tropical depression na sabi ng PAGASA na nasa labas pa naman ng PAR, pero in 2 to 3 days gaganda daw ang panahon, pero baka magpaulan na naman. So, ang ating mga officials ba dyan sa lungsod ng Maynila at mga karatig na lugar ay handa na rin ba? Kasi parang paulit-ulit na lang yung mga ganitong problema pag may mga malalakas na pag-ulan, Tina. Tama ka dyan, Miss Kay. At sa katunayan, kanina lamang katatapos lamang ng isinagawang emergency meeting ni Manila Mayor Isko Moreno kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Council upang iutos na ang full mobilization ng mga ahensya ng lungsod sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga pinulong ni Yorme, etong Manila Department of Social Welfare, Department of Engineering and Public Works, maging ang MTPB at ang Manila Police District ay naka-high alert din at maging yung mga ospital, ang Manila Health Department upang tiyakin na sapat ang supply ng gamot at handa ang mga public hospital dito sa Maynila sa pagtugon ngayong masama ang lagay ng panahon lalo na't nauuso ang sakit na leptospirosis at maging dengue. Oo nga pala, no, leptospirosis at dengue dahil sa baha yun, ihi ng daga. Oo, tsaka so yung mga nanonood, pasensya na sa mga kumakain. Sumisiksik na mga tubig na hindi na natatapon. Correct. So yung Dolomite Beach, Tina, sara hanggang sa ngayon. Ano yung schedule pala niyan? Pag tag-ulan, may mga nagbi-beach pa ba? Meron yata mga lumalangoy pa dyan, tulad dati. Oo, ngayon sarado. Sinubukan nga nating pumasok at nagpakilala tayong media pero kailangan daw ng permit ng DENR sa pagko-cover dito. Lalo't sarado daw. Pero bukas naman ito kapag Monday to Friday kung di tayo nagkakamali. Kapag hindi maganda ang lagay ng panahon, sinasara talaga nila kahit na Monday to Friday. Pero Thursday, ito ay sinasara para sa maintenance nga netong Manila Dolomite Beach. Okay, thank you, Tina. Maraming salamat. Back to you, Yuel and Miss Kay. Thank you, RH9 Tina Nolasco. DZRH Special Coverage. Babalik pa ho tayo sa iba pang mga balita. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabantay sa epekto na to, partner, no? Dahil ngayong tanghali, actually kanina pa umaga, medyo gumaganda rin yung panahon. Yes, Kaya lang oo. pabugso-bugso yung ulan. Oo nga, no? So, ingat pa rin. Ingat pa rin. May mga eskwelahan ba na nag-cancel ng kanilang Malacanang klase? nagsuspende ng klase sa Metro Manila. Buti naman. At kung di ako nagkakamali, Senado rin. 13. Oo, Work Senado from rin. home sila. Kaya ngayon kanina napakinggan ninyo yung MBC TV Network News na umere lang ho sa DZRH TV pero napakinggan ninyo sa radyo dahil wala tayong impeachment coverage Yes, ngayon. oo. So, hopefully by tomorrow, Balik na. magbabalik. At hopefully mas maganda na ang panahon bukas. Pilipinas ang oras, 1:22 ng hapon.